Ibig ko sabihin, bakit kinakailangan kang magpundar ng 6.7 kung hindi naman pala natin kayang tustusan yan? Alam mo, natawa ko dun sa ano eh. Ano ba yun? Humarap sa amin sa budget eh. Opo. Department of Transportation. DOTR. Oo. Ang kanilang proposed budget, 535 million. Billion po, billion. Million lang. Million. Okay, oo. 535 million. Okay. Yung binigay lang sa kanila, sa NEP, 217. Mahigit na kalahati na wala. Sabi ko, ma'am, kasi babae nagpipresent eh. Opo. Kinuwenta mo na yan. Yan ka ako yung pinaka-ultimo na kapag bibigay ng dissenting ikabubuhay ng pamilya mo. So, pinag-usapan yung mag-asawa yan. Ang talagang basic na kailangan mo, 531 pesos. Itong buwan na to. Halimbawa. Sabi niya sa'yo, 217 lang may bibigay ko sa'yo. Anong gagawin mo? Di ba? In 30 seconds, yun talaga yung mahirap, no? Paano klaseng pamumuhay gagawin mo? Kaya nga, ito na yung pinaka-dissenting pamumuhay eh. Parang yung yung humarap yung Department of Trade briefing ko nung isang araw eh, kahapon ata ito. Yun pala yung committee niyo, kahapon niyo po. Committee on Trade and Industry ako eh. Opo. So pinag-briefing ko yung Secretary Roque ng DTI. Wala siya, dalawang USEC lang kasi parang meron siyang inattendan na napaka-importanting meeting. Opo. Okay naman, briefing lang naman yun eh. Sabi niya, 3 bahagi yun eh. Yung unang bahagi, ito ang mga sinusuportahan namin kanyang mga legislative measures. Mahirap kang debatihin dyan, kako totoo lahat yan. Makatutulong talaga sa inyo yan. Kailangan nyo talaga yan para lalo kayong makatulong na maisulong natin ang ating ekonomiya. Pero sabi ko, nagtataka ako sa'yo, hindi mo man lang nakita yung kahalagan ng isang bill ko eh. Okay. Ano po yun? Kanina ka ako binanggit mo yung tungkol ka ako sa ang daming mga negosyong nadidiscourage na pumunta rito dahil sa taas ng kuryente sa ating bansa. Ikaw na nga nagsabi, pangalawa tayo sa pinakamataas. Meron akong bill, natatanggalin ko yung 12% VAT. Okay. Hindi mo ba ako alam na kapag inalis ko yung 12% VAT, bababa ang kuryente immediately? Opo. Yan ako ang makakapagbigay ng ng incentive sa mga mamumuhunan dito at pati yung mga foreign investors pupunta rito, makikita na bumaba ng kuryente sa Pilipinas, pumunta tayo ron. Alam mo ba ako ano yung nakalagay sa Section 2, Paragraph C ng EPIRA? Sinabi ko eh. Opo. To ensure transparent and reasonable price of electricity. Nakalagay eh. In a regime of free and fair competition and full public accountability. Opo. To achieve greater operational and economic efficiency. Sabi niya. Opo. In order to enhance the competitiveness of our Philippine products in the global market. Apakaganda. Bakit hindi mo ako isasama po? Pwede ba ako gawan mo ng paraan, masama ka ako sa LEDAC? Yan ang kailangan ninyo. Hindi na kita didibatihin dyan, pero isama mo ito. Ito ang pinaka-importante. Alam mo ba ako? Tingnan mo ako yung cement industry sa ating bansa. Kaya ako, puro panlulong mo ang nangyayari. Alam mo ba ako, 70% ng kanyang production cost tungkol sa storage facilities na kailangan natin. Magtayo ka ng ice plant. Magkano ka ako yung production cost na nanggagaling sa elektrisidad? Ice plant pala po yan. 90%. Hindi ko po alam. 60%. Ang tataas. Sa semento pala, ilang porsyento? 70. 70? Binaba mo ngayon yan. Ganda ka ako yung... Kaya pala ang semento sa Pilipinas, ini-smuggle na lang. Saan na? Nag-i-import na lang sa Vietnam. Buti pa import, nagbabayad na. Kasi nga, ang taas ng production cost, hindi tayo makalaban, hindi tayo makapag-export. Ang Vietnam ang nag-i-import tayo. Mabuti pa nga yung ako sa'yo, nag-i-import tayo, legal. Paano naman yung mga nag-smuggle ng semento sa Pilipinas? Tapos nung sinabi ko, ito naman kako dito sa pangalawa, pakita nyo nga sa akin, kasi kayo ang nagmo-monitor. Kayo ang sumusubaybay sa lahat ng industries dito sa ating bansa. Dito kayo ang bubuhay niyan. Lalo na yung manufacturing, nakatutok kayo dyan. Pwede mo ba akong bigyan ako ng mental picture? Halimbawa, ang isang kumpanya, ang isang industry, ilang industry ang ini-influensya niya? Pakarami. And vice versa. Na-influensya A, in-influensya niya si B, ilan ang na-influensya niya? At para ngayon makita natin, nag-iikutan sa economy. Para matingnan natin, yung pinakamalakas mag-influensya sa bawat isa. Hindi nakatingin lang.
Kamukha ako alam niyo ba ako yung input-output table? Sa Amerika, sa laki ng kanyang ekonomiya, siguro yung kanilang input-output table, siguro 20,000 by 20,000. Malaki ang ekonomiya ng Amerika. Tayo, ay baka malaki na yung 200 by 200. Meron akong nakitang isa sa opisyal nila. Medyo may edad na babae, pero makikita mo na talagang posturera. Ma'am, sabi ko, nakangiti po kayo pero hindi kayo kumikibo. Yan. Kanina ko pa so, po kayo. maobserbahan niyo. Kanina ko pa po yung pinapansin. Your Honor, pasensya na po kayo. Ako po'y natutulala. Sapagkat nadadakip niya po lahat pala yung sabi niya. Ba't ka naman ako natutulala? Akala ko po kasi kanya, hindi ako. Nung nakikinig ako sa presentation ninyo eh. Kamukha ako yung kamukha nung ating, ano ba yung tawag nila doon? Yung FTAs natin. Nakita ko, sabi ko, Yusek, yung baka akong number ng FTAs, determinant ka ako ng ikasusulong na ekonomiya ng bansa. Kasi bakit yung FTA natin, 11, 31, 34 ang Singapore? No, kaya pala ako yung Singapore matindi. Paano mo ako ikukumpara yung 34 sa 11? Di ba? Incomparable. At marami pa. Sa pangatlo naman, sabi ko ito, tingnan mo. Yung pagpapatupad na ng mga recently concluded na mga batas. Yung implementation ng batas. Tingnan mo ka yung nicotine and non-nicotine vaporized products. Diyan, nagkakagulo kayo diyan. Ang DOH, sabi niya, ang gusto niya maging implementing agency, FDA. Kasi ang tingin niya sa produkto, food. Health product. Kaya gusto niya FDA. Ang sabi mo naman, DTI. We look at it as a product, hindi health issue. Kaya dapat DTI. Sa produkto ito. Ba't pa kayo nag-aaway? Nakalagay sa batas talaga, DTI. Pero nakikipag-aaway ka kung DOH. Di ba kayo ako pwede magkasundo? Yung batas na lang ang pag-usapan natin. Nakalagay na pala sa batas. Tsaka ako ngayon tinanong yung matanda na may edad na pero posturera. Ma'am, ako pangiti-ngiti ka kanina pa. Bakit hindi ka kumikibo? Natutulala po ako, no, Your Honor. Maganda nga naman kapag presentation nila, maganda naman talagang kayo ka ako ang nandyan. Unang-una ka ako, ma'am. Hindi ka man lang ka ako nag-complain nung mabuo yung 6.7 trillion? Meron kayong karapatan na magreklamo eh. Bakit ka mo? Secretary, teka muna pag-usap. Dapat nung nasa DBCC pa lang, ito yung Development Budget Coordinating Council. Sir, masyado naman pong malaki yung 6.7. Kami po ang mamumroblema dyan. Kami po ang may sa ekonomiya eh. DTI nga naman. Tinanong ko ako si Secretary Recto, 6.7. Ilang porsyento yan ng ating GDP? Sabi po niya ako 22% ng ating GDP. Okay. Di ba? Kung 22% ng ating GDP, 6.7 trillion divided by 0.22. Ano naman tayo? Yan, sige. Kwenta. Compute. Sasawa ka ng kakukwenta rito. Ano nga yan? 6.7. Educational ito. 6.7 trillion ang budget natin. Yung ating pambasa budget. Sabi niya 22% yan ng ating GDP. Ito yung ating gross domestic product. Yan. Ito yung ipoproduce nating goods and services para next year. Ngayon, ilan lumitaw? Anong 22%? 0.22. 6.7 divided by 0.22. Mahina sa math ito. 30.45. Ibig sabihin niya, 30 trillion. Ang kakailangan. Okay. Ang sabi ko sa kanya, para ma-produce natin ang 30.5 trillion pesos na GDP for next year, ilang percent dapat ang laki natin? Ang growth rate natin sa economy. Para maabot natin. Sabi ka ako ni Senator Secretary Recto. Sir, at the very least, 7.5%. Tatanungin kita ako, Yusek. Kailan tayo umabot ng 7.5? Sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi, sabi ng Yusek, wala pa po akong nalalaman. Tayo po umabot na po tayo sa 6.1 eh. Pero 7.5 wala pa po. Yun nga sinasabi ko, dapat nagreklamo kayo. Saan po natin kukunin yung 30.5 trillion, 22% pala yan ng GDP? Kahit saan mo tingnan eh. Mukhang imposible pala natin maabot yun. Di ba? Kaya, Yusek, Jepti ka ako, ikaw, hindi naman kita ka ako pinapagalitan. Alam mo bakit? Natutuwa ako sa iyo eh. Mga kaibigan kako, ladies and gentlemen, kailangan malaman niyo po ito kako. Meron po siyang ginawang mabuti sa akin. Yusek po ito ng DTI? DTI. Akalain mo kako ako siguro mga 11 na po ng gabi yun. Bigla po siyang nag-Viber sa akin, si Yusek Jepti. Yusek, pwede ko ba kako ikwento ito? Baka naman kako ayaw mo. Hindi po, nasa inyo po yun, sir. Nung tinignan ko yung Viber niya, litrato eh.
Ba? Oo. Tapos pinalaki kong ganyan. Aba, Sino yan? ano, hindi Mga yung ano, kontratista ba yan, sir? hindi inano niya, yung street. Opo. Nandun pala, saka ako sa Chile. Meron palang Marcoleta Street. Sabi niya, sir, ako po'y naglalakad. Akala yung makita ko Marcoleta Street. Nasa Chile Kinuha pala, niya meron pala litrato. kay Marcoleta Street. Oh. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Matagal ko na akong pinagsususpetsa na may lahi ka akong Latino. Tatawa mo ko ng picture. Dinapatawa ko naman yung ano. Opo. Naku, Ayan, yan ang mga nagawa natin itong mga nakalipas na araw. Oh. nakalipas na Bago linggo. tayo mag-break, ha? Oo. Bakit wala tayong ano pala? Patapos na tayo.